Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Ame Pro Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin iyong January 2025. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat po. Kung gusto nyo ng energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details we have the share ko, isa sa baba ng video na ito. General reading tayo kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Parang ito is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo, o energy na wala pa sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, labakan natin ang ating isipan. Napakarami yung energy sa mundong ito. Kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Pag hindi nag-resonate sa inyo, ibig sabihin, hindi nyo energy ang nakukuha natin. Para kay Aquarius, maybe you are dealing with a dark man, complexion, dark hair, or mahaba yung buhok, ganyan. Kung sino siya. Tingnan natin. Aquarius, the young woman. The man, ba? Puro karakter Maaring anak mo to, no? Maaring kapatid mo, anak mo, karelasyon mo. Maaring ikaw. The vulture, depression, anxiety. May tao dito na nagkakaroon ka ng depression, no? Worry about someone is against you. May tao kasi na maaring may ayaw sa'yo or ayaw mo sa kanya, no? Kaya nagkakaroon ka siguro ng ganito. Alam mo, first time ko itong nakuha. First time siyang lumabas actually sa'yo. Tingnan natin kay Aquarius, January. January, Aquarius, January 2025. Please show me. Oy. Okay. Nagkakaroon ng mga maybe you're dealing to Scorpio. Andito yung pagkakaroon na magiging very sensitive this time, no? Na magkakaroon ng communication, siguro with comes to Scorpio, or handling yung situation na you will receive some information. Ako nakikita dito. Andito rin yung magkakaroon ng refreshing or magkakaroon ng panimula sa'yo. Mas more ka siguro magiging private sa sarili mo this time, Aquarius, or andin yung pagkakaroon din ng pagiging emotional, no? Sa nakita kasi we have the heart echo. By sabihin, ma-overcome mo na yung kung ano yung mga emotions, pero handun pa rin yung pag-iisip no? Handun pa rin yung pag-iisip ng mga memory in the past, ganyan. Handun pa rin yung thinking, no? May mga maiisip ka pa rin na hindi mo maiiwasan from the past. Communication with someone, magkakaroon ng mga pagbabago or transformation, at you will receive some information. Ako nakikita dito. Magiging very sensitive ka this time. Again. Scorpio na naman. Ano ba naman yun? Lokosol. O maaaring there's a charming person, Yan. O maaring anak mo, ganyan. Kung sino man itong Scorpio na to. And sa nakikita ko sa iyo is meron daw, ikaw or just a person, ako nakikita na may mga sudden inspiration, ikaw daw na gagawin this time or mangyayari. Maaring may tao na makapagbigay sa iyo ng inspirasyon, no? Yan. Maaring may mga project ka na magiging inspirasyon mo, ganyan, no? And also, there's a changes when it comes to your spirituality. Mas more magiging active or enlightenment yung iyong psychic abilities, your instinct mo, yung intuition mo sa nakikita ko dito. May mga i-illusionin ka raw, illusioning something or you dream something sa nakikita ko dito. Yan. May taong misteryoso, no? Kakaroon ng spiritual growth sa iyo. And we have the Sagittarius. Yan. The fire sign. And also, dito na yung pagiging strong emotion sa iba sa inyo. Sensitive but strong. No, andito na yung magkakaroon ka na ng mga bagong interest sa buhay mo.
kasi is more on transformation niya ang nakita ko sa iyo, no? Andito na rin yung starting a new directions in your life. Andun na rin yung you're doing your fashion, maging passionate ka, or andun na rin yung you're focusing to transform to your achievement, no, this time. So, nakita ko dito. Dreaming, illusioning, or andun yung may sitwasyon na aalisan ka. May aalisin kang sitwasyon or aalisan mo parang pagtakas sa isang sitwasyon. Alam mo yun? Ganun na nakikita ko sa'yo. Parang hindi ko alam kung may tatakasan ka o may ilelet ko ka or may aalisan ka. And we have the gray bell, involvement with a law. Ay, baka ito yun. Sorry Baka baka may mga nagaganap nangyayari sa inyong law. Yan, may mga situation na law situation. O may mga gusto kang actionan or mga i-correct na sitwasyon. No? Huwag naman ito kasi sabi ko sa inyo, di ba, we have the Neptune. Yan. Maring may aalisan ka na isang sitwasyon. Magkakaroon ka ng decision making. No? And we have the danger. We have the Virgo, especially in a money matter. Maaaring nagkakaroon kayo ng problema when it comes to money, no? Or nagkaroon talaga ng mga money matter dito. And also, getting together with a friend. Maaring magkakaroon ng pagkikita ng malapit sa puso mo. Maaring this is your friend, maaring kamag-anak mo, maaring kapatid mo, o basta malapit to sa puso mo. Yan, a loyal friend, no? Ang nakita ko dito. And we have the man, maybe, andito na rin siguro yung situation na, oh my God, meron pang past situation na, no? Sa nakita ko kasi, meron tayong short. Take care or there will be a loss. Material wealth. Yan. Andito na yung may tao na sakim. Kumbaga, may tao na, alam mo naman yung short, diba? Maari ika-loss ng material wealth mo na maaring ito is related to involved sa law, or maaring itong tao na to na kadiling mo, yan, or nandito rin si younger woman, maaring ito'y kapatid mo, anak mo, malapit sa puso mo, na maaring you are very concerned sa kanya, no, sa nakikita ko dito. Kasi maaring itong tao na to or itong tao rin na ito is nagkakaroon sila ng losing material wealth, or maaring ikaw rin doon sa nakita ko dito. Or maaring itong mga tao na to is nagkakaroon ka ng problema sa kanila, no? Ganun. Ingat ka sa no? Kasi nagkaroon ka na maaring may mga past situation ka pa na may mga nawalang pera, no? Ako nakikita dito. Na hanggang ngayon hindi ka pa siguro makamove on, or hindi mo pa, maaring gusto mo pa siyang ipaglaban this time. Tingnan natin. Para kay Aquarius, January 2025. Please show me po. Sana may bago na. Yes, we have the 10 of Cups. Oh, we have the separation. Talagang nagkaroon na nagkaroon talaga ng problema sa pera, no? Sa nakita ko dito. Yes, nagkaroon ka ng mga depression, separation in the past. Nagkaroon ng mga hindi pagkakaintindihan, conflict, or money matter. Ganyan nakita ko dito. Parang hindi yung sitwasyon na meron kang ginawang isang bagay na you give an effort and hard work dun sa sitwasyon na yun. Pero, ikaw yung natalo, no? Tingnan natin. Para kay Aquarius, bari iba dito is separation when it comes to a relationship, or aalis ka sa isang situation na is not working to you anymore, na maaaring poprotektahan mo yung sarili mo dito, or may gusto kang protektahan na isang tao. Para kay Aquarius, January 2025, to show me, universe. Ay, lumabas pa rin siya, oh. Andito na yung, ba't ganun? Andito na yung strong will, andito na yung pagkakaroon ng paninindigan sa isang sitwasyon mo, pero ang nakikita ko sa'yo, okay. Nagkakaroon ng progressing, nagkakaroon, you analyzing something in your life, sa nakikita ko dito. Okay, may paninindigan ka raw, kaso nagkakaroon ka lang na parang nahadon ka sa sitwasyon na ina-analyze mo yung sitwasyon na yun, or pinaprogress mo yung sitwasyon na yun. Pero
gusto mong panindigan, gusto mong manindigan doon sa sitwasyon. Pero siguro, naghihintay ka pa ng tamang panahon, tamang pagkakataon, or ina-analyze mo lang talaga siya, or nagkakaroon ka ng strategizing doon sa sitwasyon na yun bago mo siya panindigan. Ganyan. Handito na kasi yung strong will mo sa nakikita ko dito, no? Yung you want to protect, and andun na yung depensa mo sa sarili mo sa nakikita ko dito. All you need, kailangan mo na strong will and defense yourself. And then sa nakita ko sa'yo dito, yes, magkakaroon ng malaking pagbabago sa'yo this time. Andito na yung situation. Oh, ang gaganda niya, no? Di ba? Ibig sabihin, there's another beautiful together when it comes to your family, o kaya maaaring may makikita-kita, no? Maaaring may makikita-kita na malalapit sa puso, maaaring pamilya, kamag-anak, ganyan, sa nakita ko dito. Malaki ang magbabago sa'yo kasi may mga dreams come true, or may mga satisfaction. Kumbaga, there's a happiness happening sa'yo by January. Sa nakita ko, may mga kahilingan na maaring matanggap mo. There's a new beginning. Kumbaga, magkakaroon ng mga happiness, fulfillment, or there's abundance din ako nakikita. It's more on happiness kasi ito, no? So nakita ko, it's more on happiness, fortunate outcome, and also there's a rebirth happening sa'yo. So nakita ko dito, magkakaroon ka ng mga bagong inspirasyon na gagawin this time. So nakikita ko dito, mas more kang magkakaroon ng clarity sa sarili mo, kung ano yung mga dapat mong gawin, kung ano yung mga dapat mong i-create, kung ano yung mga dapat mong umpisahan, yung passion mo, ganyan. Kung ano yung mga dapat mong actionan this time sa nakikita ko dito. You start and create again yourself. No, andito na yung mga papasok na ng mga idea, new idea. Also, there's a new person ako nakikita sa inyo. Sa iba sa inyo is you starting to create a new you. No, andun na yung pagkakaroon ng new idea to create again yourself in a new beginning. Yung iba naman sa inyo is merong isang tao na bagong tao, ako nakikita na maaring there's a new love. Ako nakikita sa'yo dito, no? Handito na yung pagkakaroon ng matapang na energy ang nakikita ko sa dito eh. Kasi merong mga instant, there's an opportunity na darating sa buhay mo. May mga opportunity na darating sa buhay mo na maaring doon ka mag-focus to success yung opportunity na yun. May paninindigan na, kumbaga. No? Tingnan natin. Ano pwede ko malaman kay Ten? Ano pa ang pwede ko malaman? Ano ito? The Nine of Pentacles. Okay, ibig sabihin, may isang bagay sa buhay mo, a part of your situation, nakita ko na you will escape sa isang bagay na alam mong hindi mag-work. No, na it's not working anymore. Parang you're getting away with something at magpo-focus ka ngayon sa sarili mo this time. No, andito ka sa sitwasyon mo na maaring aalis ka sa mga betrayal kasi we have the 10 of Cups na rin kasi andito ka aalis ka sa mga conflict, betrayal, manipulation, or mga pagsisinungaling, liar, babaero, lalakero man yan, mga sneaky person yan, aalis ka na doon eh sa nakita ko. Para mas more ka magpo-focus this time to yourself, no? Ang nakikita ko dito, mas more ka magkakaroon ng disiplina, mas more ka magiging practical this time, mas more, kumbaga, kung ano lang yung meron ka, you will be happy, no? Sa nakita ko to, and you will be kontento sa meron ka sa ngayon. Yung mga nare-receive mong reward, nare-receive mong success this time, mas kontento ka this time, mas parang hindi ka, yes na, lahat naman tayo nag-aasam, di ba, ng growth or hindi ko naman nakikita na naghihirap ka dito. So nakikita ko nga is more on practical ka this time eh. Is more on confident, practical, and you have a discipline. Kumbagahan din na yung pagiging, you know how to, halimbawa,
alam mo na kung ano yung mga dapat mong bilhin. Magiging ano ka dun practical. Halimbawa, bibili ka ng 100 pesos, may 50 pesos naman na same item. Yung mga ganun ang nakikita ko sa'yo. Mas more magiging practical ka this time, no? Magkakaroon na sa'yo na malaking pagbabago this time. Mas magiging komportable ka this time for being you. Yung pagkakaroon ng pagiging malayang, ano ba tawag dito sa Tagalog? Malayang kaisipan. Kaya, kumbaga, there's a starting fresh, ako nakikita sa'yo, no? The Star. By January po, Aquarius. Ay, ito na naman na ako. Kasi ba't na-andyan ka kasi? Ikaw talaga nakukuha kong card. Merong coming home, sa nakita ko sa iba. There's a coming home, maaring may mga pupunta ka ng bansa mo, Pilipinas, ibang bansa, ganyan. O kaya may darating na galing probinsya, galing ibang bansa, ganyan. May getting together, family unity, reunion, ganyan. Ang nakita ko, siguro within 4 days, 4 weeks, ako nakita nangyari na or mangyayari pa lang. Ikaw talaga, puro kalokohan, kuha ng Yun ang nakikita ko. Magkakaroon ng mga celebration, ganyan. Getting together. Maaring community or a teamwork, o may mga pupuntahan ka na wedding, celebration, ganyan. And we have the death, O diba, we have the Star and the death. Tingnan natin. Baba, anak. Baba mo na. Kaloko ka talaga. Ba't nandito si ano? Teka. Magkakaroon ka ng enlightenment when it comes to your intuition. May mga mapapanaginipan ka raw. And then, sa nakita ko dito is may pagtatapos Malaki ang magbabago sa'yo this time kasi magkakaroon ka na ng understanding or paghahatol or decision making na may mga ilelet ko ka, magmo-move on ka, may mga ayusin ka or magkakaroon ng pagsasaayos or renewal sa'yo this time, There's a revert ako nakikita sa'yo. Pero ang hindi ko lang maintindihan kung bakit nandito minsan magulo yung isip mo no? Minsan magulo yung isip mo. Hindi ko lang alam kung nagkakaroon ng problema when it comes to a territorial, ang nakikita ko dito. Kasi why? Hindi Ang nakikita ko kasi dito is you are moving on. Nagkakaroon sa'yo ng transformation this time. No? Kumbaga, mas magpo-focus ka na sa sarili mo this time. There's a renewal, may mga idea, o may mga opportunity ako na nakikita na gagawin mo this time. Merong isang bagay sa buhay mo na i-close mo You're closing door to open a new door. Kasi we have the Star. Ang nakikita ko dito. Malaking magbabago sa'yo. Tingnan ko nga. Anong pwede ko malaman ko? Ten of Cups, and the Ten of Cups ito, diba? Ibig sabihin, magkakaroon sa'yo ng moving on. Parang hindi yung pagiging, hindi ko alam kung masikreto ka or hindi yung paglilihim na nakikita ko sa'yo na parang you are secretly moving sa nakikita ko sa'yo dito. Sa panibagong kinabukasan sa buhay mo. Ganyan. Parang sikreto kang kikilos sa isang bagay sa buhay mo na gagawin mo. Handa yung transformation kasi. Parang tahimik ka na magta-transform.
ganyan sa nakikita ko dito. May katahimikan, may something hidden or mayroon kang sikreto sa nakita ko dito na gagawin para sa iyong kasiyahan or para sa iyong magandang kalalabasan. Tingnan natin si Aesop. Oh, ito mo, the beginning. Oh. The world, oh, meron kayong travel? Oo nga, may travel nga iba, no? Ay, may pupo. Iba dito may travel daw kayo? Maaring is travel soon. So, yun nga, nakita ko kanina, diba? Sinabi ko na yung kanina. Maaring for the 8 hours, 8 weeks, 8 days, 8 months. By the August, maaring sa August. Maari din na by the 8 days or the 8 hours, nangyari na or mangyayari pa lang. So, nakita ko dito. Or maari din by January, no? Kasi this also the January. Ang nakita ko dito. Anak! Dalawa yung ano mo, ang dami mong aces, oh. Diba? 1. For beginning, 1, 2, 3. You're starting a new beginning in your life. So, nakita ko dito. Okay. There's a manifestation for a happiness. Ako nakikita sa'yo dito, no? May mga mariremanizing ka daw na mga nangyari in the past. Yung mga pain, dissatisfaction. Kasi ang daming tumatakbo sa isipan mo this time. Or madaming self-questioning. Yan. May mga mariremanizing ka na past person, dating karelasyon, mga anak, or a good and the bad situation ang nakikita ko dito, na na-stuck ka, na nagkaroon ka ng dissatisfaction. Maaring mariremanizing mo yun. And maaring isa iyon sa makapagbibigay sa'yo ng lakas ng loob to start a new beginning sa buhay mo. Parang doon ka hatak doon ka siguro kukuha ng lakas ng loob para makapag-move on. No? Kasi we have the beginning. Yan, nagkakaroon na sa'yo ng panimula this time. Siyempre, hindi to mangyayari kung hindi ka mag-action at hindi ka mag-focus, di ba? Mas okay. Ibig sabihin, mas magta-trust ka na ngayon sa intuition mo, no? Kasi mas more kang ko-connect to your soul this time. It's good to. Kasi it's more on beginning. Mas more mong pagkakatiwalaan yung sarili mo, yung intuition mo. Ganyan. Mas magta-trust ka ngayon sa sarili mo. At syempre sa taas. Nandyan si universe. Tingnan natin. Parang andito rin yung sitwasyon na gagawin mo ang lahat para lang magkaroon ng successful happiness and achievement in your life. Baba na. Maaring makareceive ka ng isang text message or news or something sa tao na may pagkasakim or makasarili. Ako nakikita dito. Tao na, hindi ko alam why, parang andun yung, sabi ko nga sa'yo, di ba, merong kaguluhan or there's a conflict. Magkakaroon ng argument, ako nakikita dito may argument, situation. Maaring ngayon sa territorial o kaya magkakapatid na hindi nagkakasundo, maaring 5 kayo, 3 kayo, no? Or handling the situation na you are waiting for something. Parang, hindi. Andito ka sa sitwasyon mo na you are starting to create yourself kasi mag-focus ka na daw sa sarili mo. Pero ang nakikita ko sa'yo is magulo yung isip mo. No? Ako nakikita. Kung halimbawa, dito sa isa rin yung pagiging magulo yung isip kasi is nakikita ko dito na may mga gusto kang suportahan o may mga gusto kang bigyan ng pagmamahal. Ako nakikita dito. Pero,
ang nakita ko dito, naguguluhan ka. Hindi mo siguro alam kung sino sa kanila yung gusto mong unahin, no? Dito, sa nakikita ko dito. Tingnan ko. Yun nga, maaring anak mo, maaring kapatid mo, kapamilya mo, malapit sa puso mo. Dito. Save money, no? Sinasabi to, you need to save money. Kailangan mo dito ng self-care. Sinasabi dito. Nagkakaroon ng idea sa'yo, pero magulo yung isip mo kasi nagkakaroon ka ng burden o nagkakaroon ka ng, ng problema. May mga problema ako nakikita sa iyo na hanggang ngayon is bit-bit mo siya. Magkakaroon ng travel by the 3 days din also. 3 days, 3 hours, 3 days, 3 weeks. Nangyari na or mangyari pa lang or 3 months by March, ganyan. May nakita rin akong ganun na traveling. May mga burden or struggle or problem ka pa na hanggang ngayon is you still holding or bit-bit mo pa yung sitwasyon na yun sa nakikita ko. Pag mo nang bit-bitin ito, 2025 na. You need to let go, no? Yes, we have the awakening. This is a time, let go the past. Let go the old version of you. No, sa nakikita ko dito. Kailangan mong mag-desisyon, mag-change ka ng mga decision making. Kumbaga, dito yung sitwasyon na wag mo nang bitbitin hanggang 2025 yung mga disappointment or burden. Kumbaga, kung nagkakaroon ka ng mga pagsisisi in the past, wag mo bang hinayangan yun kasi marami opportunity ako nakikita sa'yo dito. May magkakaroon ng pagkikita, ng malapit sa puso. Maybe by the 2 days, 2 weeks, nangyari na or mangyari pala, or 2 months. You need to learn from the past. Kailangan mo na daw, kasi kailangan dito is awakening. Let go the past because the past is done. No, sinasabi dito. Sabi ko sa'yo, start. There's a new journey happening sa'yo. No? Kaso meron ka daw sitwasyon na pinanghihinayangan. Meron kang sitwasyon na pinanghihinayangan. Kumbaga, nandito kasi yung new journey or you're starting a new journey in your life. Kumbaga, may mga ideas na tumatakbo sa'yo na gusto mong solusyonan o gusto mong gawin na i-pursue. Kumbaga, pero meron ka rin naman daw na pinanghihinayangan na mga sitwasyon o bagay-bagay sa'yo, no? Kaya minsan dumadating ka sa magulo yung isip mo. Yan, nagkakaroon ka ng illusioning, fantasizing, ganyan. Nagkakaroon ng option sa'yo. You need to trust to your intuition to make a decisions right. Be patient to make a choice. No, wag kang kasi baka mag-mess. May mga wishful thinking ako na nakikita kasi sa'yo. Pero kung ano yung idea na itong inyong new beginning na to, itong new journey mo sa buhay mo, i-force mo to. So nakita kasi there's a victory and success ako nakikita sa'yo. Wag kang manghinayang sa mga pwedeng mawala or sa'yo. Hindi na pinanghinayangan yun. Yung mga natapon, ganyan. Kung ano man yun, sitwasyon, huwag kang manghinayang. Kasi, naka-destiny sa'yo yun na kailangang mangyari. No? Oh, we have the death. About what? Okay. Sa nakikita ko sa'yo dito, nagkakaroon ka ng frustration or nagkakaroon ka nape-pressure ka sa isang sitwasyon mo na nagiging mabagal yung resulta, no? Sa nakikita ko dito. O kaya mga decision making, mga situation na gusto mong mangyaring pagbabago, may mga situation na
na nagiging mabagal kasi nagkakaroon ka ng limitation. Kumbaga may mga bawal, may mga kalakaran, may mga... Kasi ang bagal nung nangyayari sa'yo this time. Ang bagal ng mga decision making o ang bagal ng mga resulta ako nakikita sa'yo dito. Kumbaga yung pagkakaroon ng new beginning sa'yo medyo mabagal, no, sa iba sa inyo. Nape-pressure ka daw dito, no? May pressure. Hindi ko lang alam kung iba siguro sa inyo nagkaroon kayo ng mga separation, no, ng inyong karelasyon. Maaring nagkakaroon ka ng pressure when it comes to your relationship, sa kasal, ganyan. And handito rin yung nape-pressure ka rin sa iba sa mga resulta kasi nagiging mabagal. Nape-pressure ka sa mga mangyayaring transformation sa'yo kasi may mga gusto kang i-let go at may mga gusto kang i-end sa buhay mo pero nape-pressure ka doon. Ganun ang nakikita ko dito. Kailangan sa'yo is paninindigan this time, no? Kailangan dito na pagkatiwalaan mo yung sarili mo. Kailangan is i-renewal. Ganyan ang nakikita ko dito. May mga nagkakaroon ka ng limitasyon this time. May limitasyon ka na kaya hindi mo tuloy ma-push forward yung mga gusto mong mangyari. No? Sa nakita ko. Nagiging mabagal lahat. May sitwasyon kasi na kailangan mo i-end. This is time to structure. No? Structure yung sarili mo, panindigan, and then also focus to your stability. Pahalagan mo yung sarili mo. Kailangan sa'yo ng kailangan kasi sa'yo manindigan eh. Strong will lang sa nakita ko dito. Kailangan mo na strong will. Kailangan mo sa'yo dito is maging dedicate ka sa mga goals mo. Kailangan sa'yo is focus, improvement, malakas dapat loob mo, hard work, commit, and patient, syempre. Ganyan. Patient lang sa lahat ng bagay. Kung nagiging mabagal ang lahat ng bagay o solutions, no, patient. This is a time na magkaroon ng maging effort at maging practical, no, dito. So, nakita ko dito. Maging calm and still ka lang dapat, no? Kasi hindi naman lahat ng bagay is kailangan mag-jumping like a kangaroo na isang pitik mo lang dyan na dumating na, diba? Patient lang. It's more on patient ka siguro this time. Sa nakita ko. Arigatou namaste, God bless.